Pinsan po ang nanay at tsuhin po nila na si Darwin. Kaya nga daw po, nung pumanaw ang kanilang ama ay hinabilin ang mga batang sina Cheryl at Eunice sa kanila nga pong Tito Darwin at ang kanyang kinakasama naman na si Liza ay nakikisawsaw sa mga gulo ng magkamag-anak. Kasal po ba kayo ni Darwin? Matanong ko lamang po. Hindi. Okay po. Ilang taon na po kayo nagsasama? May isang taon na po. Okay. Pangatlo po kayong kinakasama. Opo. Ang sabi po ni Eunice, yung mga dating kasama naman, mababait, kasundo nyo. Opo. Okay. Gusto ko lang malaman, anong naging problema sa mga bata at parang ang nangyayari ay hindi kayo magkasundo? Eh, mga matitigas sa siyang ulo eh. Pag inano sila sa mali nila, sila pang galit. Tapos uuwi sa bahay, mga lasing. Gaano katotoo, Ate Liza, nabanggit kasi ni Eunice kanina, na binabaliktad mo ang mga kwento kay Kuya Darwin? Bakit? Hindi ko naman binabaliktad po. Yung ano Binato lang. ka ba talaga ng baso? Hindi po, hindi naman siya tinamaan ng ano eh. Ah, so ikaw ang nambato. Hindi ko naman. Binaliktad mo nga, kasi ang sinabi mo kay Darwin, ikaw ang binato, pero ikaw na ang nagsabi, ang sabi mo, hindi mo siya natamaan. So, Ate Liza, sino ang nambato? Kami po. Ah? Ako po. Ikaw. Pero bakit nung sinabi mo kay Darwin, ikaw ang binato? Alam mo bang hindi nakakatulong yon yung pagbabaligtad natin ng kwento? Paano? Nagsiselos siya sa amin eh. Bakit nagseselos? Dahil minsan daw, mas inuuna daw kami ng tito namin kaysa sa kanya. Nagseselos ka ba, Ate Liza? Hindi naman ako nagsisilos. Ano lang, pag nagagalit ako sa kanila, kasi nga yun nga yung mga pasaway nga sila. Gaano katotoo, diretsahang tanong, nabanggit kasi ni Eunice, na pati sweldo ng mga bata, kinukuha ninyo? Wala akong kinukuha ang pera sa kanila. Nasa kanila yun. Hindi ninyo kinukuha. So Hindi ako- nagsisinungaling si Eunice. Bakit ka naman nagsisinungaling? Hindi po ako nagsisinungaling. Wala akong kinukuha sa'yo. Wala kang kinukuha sa amin. Kung pa nga nagsasabi sa asawa mo, bili ng damit mo yun, di ba? Wala akong kinukuha ang pera. Wala akong pinapabili Alam doon. mo, naiingit ka kasi sa amin. Wala akong kinukuha doon. Nasa inyo yun. Nagpipiling dalaga ka kasi. Wala akong nabibili doon sa pera mo. Doktora Camille, isa sa mga ugali po nating mga Pilipino ay yung naghahabilin tayo. Na lalo na pagka ganito, yung ating ama o anak, yung ating mga ama o nanay ay merong mga nagiging problema sa katayuan nga nila. Yung nanay, bigla na lang nawala at yung kanilang ama naman ay nagkasakit kaya binilin sila. Pero bakit ganun? Pag binibilin po, abay minsan, pag nakikita na yung kung gaano kabigat yung responsibilidad, bilang bumibitaw o minsan sinusole. Una-una, Chang, kasi itong mahirap sa ating mga Pilipino na ayaw nilang tanggihan ang pagbibilin. Kasi ang nakikita ko dito unang-una, yung Darwin, dahil sabi niya 30 years old, ano, yung kanilang tsuhin. Tapos de 18 siya. So, nung nakuha yung bilin na yun, mga 16. So, parang Bata pa, napakabata 16. talaga. So, Bigla siya naging ama. Oo, sa edad na napakahirap 16. para sa kanya yung ano na isipin na magiging tatay na siya nitong dalawang bata, tapos bukod doon aasikasuhin pa niya yung sarili niya. Parang hindi niya napagdaanan yung phase na maging binata. At tapos, nakapag-enjoy man lang. oo, so ito pa lang punong-puno na siya ng problema. So, ang nangyayari, akala niya, ang pamamaraan din is, ang pagdidisiplina is pamamalo. Oo. Dahil kasi wala siyang talagang hindi siya naturuan ng tama rin. So, yun ang nagiging mahirap dahil kung ganitong mangyayari, chances are, ang tendency, it's either sasaktan mo yung binili na tao sa'yo or sasabihin mo na lang, naku, ikaw na lang, umalis na lang kayo dito. Oo. Ganon. Ano po ba ang epekto ng paglagay sa isang bata sa sako para maunawaan din ni Ate Liza? Alam mo, Chang, una-una kung bata na nangyari yun na nilagay sa sako, trauma yun eh.
Kaya nagkakaroon ng phobia ang ibang mga bata kasi kung natuluyan na ipasok sa loob ng sako yon, magiging claustrophobic yon. Kung yun lang sana ang mangyayari. Pero sometimes yung fear na nangyari na napunta sa isang na pinagsisiksikan sa isang lugar na gano'n, nagkakaroon ng panic attack. So ang panic attack maaaring magkaroon ng physical na kondisyon na akala mo palaging hindi makakahinga, akala nyo lang Parang umaate, pero hinihingal. actually may mga nangyayari na kahit na ang pagtingin nila sa sarili nila ay hindi sila makahinga, umaabot siya sa puntong na nagkakaroon ng cause of death dahil kasi nakakalimutan nila huminga. So napakalaki ng impact ng mga ganong klaseng traumatic experiences na inilalagay mo sa sakaw isang bata. Salamat po, Dr. Camille. Kaya naman kami dito, Ate Liza, sa Face to Face, laging nagpapaalala na hindi dapat sinasaktan ang ating mga anak o pamangkin o mga bata kung ito'y dinidisiplina natin at tinuturuan. Pwede paliwanagan. Kasi syempre ikaw pag nagkaanak ka, Ate Liza, ganun din ba ang gagawin mo? Sasaktan mo pag hindi nakinig? Hindi. Saka hindi naman niya sinasaktan ng yan eh. Nang Bali tinatakot lang niya yan eh. Hindi naman sinasaktan ng yan eh. hindi ba masakit yung kaladkaring ka sa kalye? Kinaladkad siya, hindi naman siya kinaladkad eh. Hindi siya kinaladkad. So sinungaling yung mga kapitbahay ninyo na nakakita. Tinatakot lang sila. Saka hindi naman niya sinasaktan ng masyado yun eh. Ano lang naman Ano? eh. Kanina sabi mo hindi sinasaktan. Tapos ngayon sinabi mo hindi masyado. Kanina sabi mo binato ka ng baso. Pero ikaw ang nagsabi na hindi naman siya tinamaan. Halaman naman. Aba! Parang napapansin na ating mga kasawsawan, humahaba na ang ilong ni Ate Liza. O, kaya ang katanungan natin muna, eto, dalawa pa lang ang ating bisita, mamaya marami pa tayong marinig na detalye, pero sa kasalukuyan, saan ba muna kayo? Pula ba o puti? Taas sa mga placards na yan, boto hands tayo mga kapatid! Go! Aba, mukha nga talagang nakikinig kayo ha. Ako na may nai-impress dito sa ating mga sawsawera at sawsawera. Parang sa unang round ng ating boto hands, Chang, malinaw sa kanila kung sino yung parang sa pakiramdam nila ay nagsasabi ng medyo mas totoo sa hindi. Maraming salamat sa ating mga sawsawero at sawsawera. Eunice, ikaw yung nilagay ng uncle mo sa sako. Opo. Sa ate mo, ano ang ginawa sa kanyang grabe? Minsan kinakaladkad siya sa labas, Oh. papunta sa amin. Pero gaano katotoo na sobrang takot na takot ang ate mo sa Tito Makikita pa Darwin? niya lang tito namin, tumatakbo na kagad siya eh. Tumatakbo siya. Saan siya nagpupunta? Lumalabas po siya, pumupunta siya ng palengke. Nagtatago siya sa mga kaibigan namin. So talagang nagka-trauma na ang ate Opo. mo. Ako naman lagi nagtatanggol sa ate ko eh. Mga kapatid, narito po ang sinasabing kapatid ni Eunice na takot di umano sa kanyang Tito Darwin na nakikita pa lang ay napapatakbo na ng malayo. Alamin nga natin ang kanyang damdamin at sama ng loob. Narito po si Cheryl Makawadip. Pasok! Sandali lang! Cheryl, bakit ka umiiyak? Bakit ka umiiyak, Cheryl? Sinungaling po yan eh. Gaano katotoo na lagi kang tumatakbo pag nakikita mo ang Tito Darwin mo? Bakit, Cheryl? Para po kasi may sunga yun eh. Nakakatakot. Anong grabing pananakit na ang ginawa niya sa'yo? Siyempre po yung lagi pinapahiya po ako sa labasan. Siyempre dalaga ako. Nakakahiya po sa mga tao. Paanong pinapahiya?
Malalaman po natin kung papaano nga ba pinapahiya ng kanyang uncle si Cheryl at kung gaano kahirap din para sa magkapatid ang ginagawang ito ng kanilang uncle sa kanila. Makatutukan po ninyo, magbabalik po ang Face to Face. Kahit nga po bulsa namin, dinudukot pa nila. Kinakapkapan pa kayo? Opo. Kasama siya? Kulang na lang po, Kasama papakupa siya? rin kami. Oo. Dinudukot lahat, hindi naman eh. Hiningaan na kayo ng panggastos eh. Ay! I like you. Alam mo, gustong-gusto kita, ate.